Kwento tayo ulit. Ang kwentong ito ay pinamagatan na Ang Unggoy at ang Dalawang Saging. May isang unggoy na nakatira sa gubat. Isang araw nakakita siya ng dalawang malalaking saging na hinog sa itaas ng puno. Tuwang-tuwa siya dahil paborito niya ito. Agad siyang umakyat, pinitas ang dalawang saging at hinawakan ang mga ito sa magkabilang kamay. Habang pababa siya ng puno, nakita niya sa di kalayuan ang isa pang unggoy na kumakain ng isang pirasong mansanas kahit may dalawang saging na siya. Bigla siyang nainggit. Gusto niya ring makuha ang mansanas ng iba dahil puno ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang isang saging para subukang agawin ang mansanas. Ngunit sa kanyang pagtalon nabulabog ang mga ibon. Nairita ang kabilang unggoy at mabilis na nakatakbo palayo dala ang mansanas. Nang bumalik siya sa ilalim ng puno para balikan ang binitawan niyang saging, nakita niyang kinuha na ito ng ibang hayop. Sa huli, mula sa dalawang saging na hawak ni Ana, isang saging na lang ang natira sa kanya dahil sa pagnanais na makuha ang sa iba. Tandaan, sa totoong buhay, madalas tayong maging katulad ng unggoy sa kwento. Nawawala ang kapayapaan, saya, at ang mga totoong biyaya na hawak na natin dahil abala ang ating mga mata sa kakatitingin, kakasubaybay, at kaiinggit sa kung anong mayroon ng ibang tao. Nakalimutan na nating magpasalamat sa sarili na ating lamesa dahil masyado tayong nakatingin sa plato ng iba. Ang buhay ay hindi isang karera kung sino ang may mas maraming ari-arian. Ang tunay na kayamanan at kaligayahan ay hindi nakukuha sa paghahangad ng lahat ng bagay sa mundo, kundi sa malalim na pagpapasalamat at pag-aalaga sa kung anong meron ka ngayon. Matuto tayong maging masaya sa tagumpay at takbo ng buhay ng iba habang buong puso nating pinahahalagahan at pinagyayaman ang sarili nating mga biyaya. Dahil kung hindi ka matutong makakontento, kahit ibigay pa sa iyo ang buong mundo, hindi ka pa rin magiging masaya